Mga pagkakaiba ni Jesus sa Islam at Kristyanismo. Parehong kinikilala si Jesus sa Kristyanismo at Islam at hindi maihihiwalay mula sa mga pangunahing paniniwala ng bawat relihiyon, subalit sa kabila ng napakaraming pagkakatulad at karaniwang mga batayan ay may malaking pagkakaiba tungkol sa kanya sa parehong Islam at Kristyanismo. Ating tunghayan ang ilang pagkakaiba ni Jesus sa paniniwalang Islam at Kristyanismo. Ang una, sa mga tekstong Islam, hindi mo mahahanap na tinutukoy si Jesus bilang anak ng Diyos, sapagkat pinaniniwalaan sa Islam na ang Diyos ay walang mga anak at maraming pagkakaiba na may kaugnayan dito kung paano aktwal na ginamit ang salitang anak ng Diyos. Ang pananaw naman ng mga Kristiyano ay si Jesus ay anak ng Diyos sa espiritual na diwa at hindi sa pisikal na kahulugan, at ang salitang anak ng Diyos ay isang pamagat o titulo. Ang susunod naman, naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay hindi ang Diyos mismo. Ito ang pinaniniwalaan ng mga Muslim sapagkat sinasabi nila na si Jesus ay tao. Subalit, ayon naman sa mga Kristiyano, kung noon na ang Panginoong Diyos ay nagawang makipag-usap kay Moses bilang isang nag-aapoy na halaman, hindi imposible sa Diyos na magkatawang tao upang ipahayag niya ang kanyang sarili sa mga tao. Ayon din sa Biblia, mababasa natin sa libro ni Juan, Kabanata 10, talata 30, "Ako at ang Ama ay iisa." Madadagdagan din natin ito sa libro ni Juan, Kabanata 8, talata 58, "Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." Sa Quran, mababasa natin na nagsasalita na si Jesus kahit siya ay kasisilang pa lamang. Basahin natin ang Surah, Kabanata 11, talata 29 hanggang 34. "At siya, Maria, ay tumuro sa kanya. Sila ay nagsabi, paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa kanyang duyan? Siya, si Jesus, ay nagpahayag, katotohanang ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta. At ginawa niya na nabibiyayaan ako saan man ako naroroon at nagtagubilin sa akin sa pag-alay ng sala o takdang pagdarasal at pagbibigay ng sakka, katungkulang kawang gawa habang ako ay nabubuhay. At maging masunurin sa aking ina, at hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Kaya't salam, kapayapaan, ang sumaakin sa araw na ako ay ipinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay." Ito si Jesus, ang anak ni Maria. Ito ay isang pahayag ng katotohanan na rito sila ay nag-aalinlangan o nagsisipagtalo-talo. Subalit sa Biblia, walang nasusulat na si Jesus ay nagsasalita na kahit na siya ay kasisilang pa lamang. Para sa mga Muslim, ang pangyayaring ito ay nagpapakita na isang senyales na si Jesus ay isang espesyal na propeta na mula sa Panginoong Diyos. Subalit ang pangyayaring ito ay hindi naman nasusulat o kasama sa mga himalang ginawa ni Jesus sa Kristyanismo. Ang susunod na pagkakaiba, isa ang tawag kay Jesus sa Quran. Sa Islam, si Isa o si Jesus ay ang isang espesyal na propeta at mensahero ng Diyos o ni Allah, at ang Mesyas na ipinadala upang gabayan ang mga anak ng Israel ng isang bagong paghahayag. Ang kahalagahan ni Jesus sa Islam ay makikita sa pagbanggit sa kanya sa Quran sa 73 mga taludtod na may iba't ibang mga pamagat na nakalakip tulad ng anak ni Maria at iba pang mga pag-ugnay na termino na binanggit ng direkta at hindi tuwiran ng higit sa 187 beses. Siya ang pinakamaraming beses na nabanggit na tao sa Quran
sa pamamagitan ng sanggunian. Idagdag pa na sa Islam, sinasabing si Jesus ang mensahero na magsasabi ng pagdating ni Muhammad. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ang propeta na binigyan ng espesyal na mensahe. Ito ay ang Injil o ang Ebanghelyo upang ipakalat sa sangkatauhan, at ang mensaheng ito ay sinasabing napatotoo sa Torah at pinopropesiya ang pagdating ni Propeta Muhammad. Sa Kristyanismo, si Jesus ay nagpangaral din ng Ebanghelyo na ikakalat sa buong mundo. Ang pagkakaiba, sa Kristyanismo, ang sinasabi ni Jesus na darating ay ang banal na espiritu at hindi si Propeta Muhammad. Idagdag pa sa pagkakaiba, sa Islam, hindi sila naniniwalang si Jesus ay ipinako sa krus. Sa mga tradisyong Islam, sinasabing hindi na ipako sa krus si Jesus. Ito ay ayon sa Sura, Kabanata 4, Talata 157 hanggang 159. At sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, aming pinatay ang Mesyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang tagapagbalita ng Allah. Datapwat siya ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Datapwat ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus at kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka, sapagkat katotohanan siya, alalaong baga, si Jesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay. Datapwat itinaas siya, si Jesus, sa kanyang katawan at kaluluwa ng Allah sa kanyang piling. At si Jesus ay nasa kalangitan ngayon, at ang Allah ay lalagi ng tigib ng kapangyarihan, ang puspos ng kaalaman, at walang sino man sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa kanya. Kay Jesus, ang anak ni Maria, bilang isang tagapagbalita lamang ng Allah at isang tao, bago dumatal ang kanyang kamatayan, at sa araw ng muling pagkabuhay, siya, Jesus, ay magiging saksi laban sa kanila. Ipinapakita dito na si Jesus ay hindi napatay at naipako sa krus, at ang namatay na lalaki sa krus ay kamukha lamang niya. Ngunit sa Biblia ay nakasulat naman sa 4 na ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan na si Jesus ang namatay sa krus. Ilan lamang ang mga ito sa mga nabanggit ko sa pagkakaiba ni Jesus sa Islam at Kristyanismo. Subalit, kung may pagkakaiba man si Jesus sa Islam at Kristyanismo, nagpapatunay lamang ito na dumating dito sa lupa si Jesus at ipinalaganap ang salita ng Diyos. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.